Magandang araw po sa inyo. Gamit ang aking Toyota Vios 1.3 CVT XLE, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang paraan para umatras ang ganitong sasakyan which is automatic. Ang rule of thumb bago tayo sasampa ay tingnan muna natin ang level ng engine fluid or langis ng makina, coolant or tubig sa radiator, engine brake fluid, transmission fluid, wiper fluid or yung tubig sa wiper, terminals ng battery kung hindi ba maluwang, etc. Pero hindi natin yan ipapakita dito sa ngayon dahil hahaba ang ating video. Sa next video natin yan ipapakita. For now, sasabihin ko na lang na bago tayo sasampa sa sasakyan ay tingnan natin ang ating gulong kung hindi ba kulang sa hangin o kaya flat. Ang pressure ng hangin sa unahan ay 32 PSI at ang rear na mga gulong ay 30 PSI. So as an owner, dapat mayroon tayong pressure gauge ng ganito ang forma. Ito yung gamit ko. Uulitin ko, sa unahang gulong ay 32 PSI, ang hulihan ay 30 PSI. At ito ay dapat huwag kaligtaan, dapat tingnan talaga ang likod ng sasakyan kung wala bang mga bata na nakaupo sa lupa or nakasandal dahil naglalaro. Ang ilalim ay tingnan din, baka may mga maliliit na mga bata na naglalaro ng taguan or baka mayroong aso or pusa. Mahirap pag yung nasagasaan dahil lang sa nakaligtaan yung tingnan kung clear ba na umatras. Okay, papasok na ako sa sasakyan. I-open natin gamit ang remote control na susi. Ayan, bukas na. Kung mapapansin nyo, ang shift lever or cambio ay nasa park position at naka-handbrake na. Nasa flat ang lupa na pinaradahan natin kaya hindi na kailangan ang wedge or pangkalso. Bago natin i-start ang makina, minsan kasi pagdating natin sa bahay ay nagmamadali tayo kahit alam natin na i-off dapat ang radio or infotainment at aircon, ay nakalimutan natin gawin yan. Kaya double check, tingnan natin na naka-turn off ang aircon. Ito pa, bago i-start ang makina, apakan ang brake pedal. So, i-insert natin ang key sa ignition switch. Ito ay nasa lock position. Pihitin natin papuntang ECC or accessories kung saan mag-turn on ang infotainment. So, i-turn on natin. May lalabas na mga monitor lights sa ating panel. Pag nawala na ang mga monitor lights, saka natin i-start ang makina. Okay, i-turn on natin ang aircon, fan muna, medyo mainit kaya sa number 3 ko ilagay ang speed ng fan, and then i-turn on natin itong kanyang thermostat, yung nag-control sa lamig. Okay, aatras na tayo at para ma-move natin ang shift lever, ito ay kailangan nating apakan ang brake pedal. And then, ilagay natin ang shift lever sa R or reverse position. Ito yon. And then, ibaba natin itong handbrake. Pindutin lang ito at pwede nang ibaba ang handbrake. So, ready na tayong umatras. Finally, bago umatras, tingnan natin ang side mirrors natin. Sa left, wala bang tao? At sa right, okay ba? At ang rear mirror natin, para makita natin ang sa likod. Kita yung kamay ko. Sorry. Okay, dahil automatic nga itong sasakyan natin, para umatras ay dandahan nating bibitawan ang brake pedal
At ang kagandahan ng automatic, hindi katulad ng sa manual transmission na kailangang marunong ka magtimpla ng brake at clutch pedal or else mamatay ang makina kung wala sa timing. Okay, dahil automatic ito, dandahan lang ang pag-release ng brake pedal. Kung kailangan mag-gas dahil halimbawa paahon ang likuran, ay kailangan apakan mo ng dandahan din ang gasolinador. Okay, naka-atras na tayo at kung gusto natin mag-move forward, apakan ang brake para full stop. And then ilagay natin sa D position ang shift lever. I-release ang brake pedal at mag-move forward na ang car. At kung kailangan bigyan ng gas para tumakbo ng naaayon sa speed na gusto natin, ay apakan ng dahan-dahan ang gas pedal. Okay, halimbawa gusto na nating huminto, ay mag-brake ng dahan-dahan ganito. And then mag-handbrake tayo at ang ating shift lever ay ilagay natin sa P or park position. Ayan na, full stop na tayo. At siyempre bago bumaba ng sasakyan, kailangang naka-turn off lahat ng mga dapat i-turn off, no, bago i-off ang makina. Okay, lalabas na tayo. Ayan, bababa na. At siyempre, isigurado natin na yung mga gamit na kailangan nating ibaba, kailangan nating dalhin sa bahay, ay hindi natin makalimutan sa loob ng ating sasakyan. Kaya tingnan ng maigi, mahirap na. Nandiyan ka na sa bahay mo, tapos lalabas ka ulit ng bahay at pupunta ka sa iyong sasakyan dahil meron kayong naiwan. Okay, isarado na natin ang door, ang pinto ng ating sasakyan gamit ang remote control. Walang response kahit anong gagawin. Ang ibig sabihin yan ay mayroong pintuan or mayroong door na hindi nakalock. Hindi nalapat ng maigi. Yan. So, tingnan natin. I-close. Yan. Kita nyo yung umiilaw. So, once again, maraming salamat sa inyo lahat dyan na walang sawang nanood, nagsubaybay sa mga videos na aking in-upload. Maraming salamat talaga sa aking mga subscribers, mga higit 1,000 na. Salamat talaga. God bless us all. Thank you so much.